Ayan. So, JK Podcast. ayun pre, so di ko ang ano ko naman, ang comparison ko naman kasi between kasi pinabangan ko kagabi, akala ko nga September 15 pa yung ano eh, yung parang iPhone. oo, Gulat nga yung ako eh. iPhone 15 tas 12 pala nila. Panoorin muna natin ang commercial video nila. Panoorin natin. Kung, Ikaw ba mag-share ka? mag-share. Sige nga. Saan makikita na recording? Okay to, nakita ko na. Merong recording sa taas. YouTube. iPhone 15. Yan. Pinakita na nag-upload ng mga ano. Ako kasi naman pre, bumibili ako ng... Teka lang, baka sige. baka hindi rinig. Narinig ko yung ano. Narinig mo? Narinig ko. Nice. Tingnan mo, may share ano naman eh, merong share audio. Share audio nga eh. Isa pa. Fail na naman tayo. Ulit. Share screen. Introducing yan. Ulit. Titanium. Ayop, action star. Parang choppy. Choppy ba? Hindi choppy sa'yo. Hindi, syempre. Narinig ko sa baka mabagal kasing upload. Ito Ikaw medyo kaya share. try ko sa akin kung maano. Paano mo hinanap? YouTube. Stop sharing. Anong iPhone 15? Mm. iPhone 15 Pro ba? Or 15 lang? iPhone 15 Pro. Pro. Ba't ganyan yung ano? Ba't ganun yung patalastas mo? Nasisi pa. Share screen na. Share screen. Screen. Window. Ito, nakikita mo na. Ito. Hindi siya mabagal sa'yo. Medyo, sige, play mo. Ayan. Yan, yung ano mismo. Saan yung nakita mo na video? Kasi galing sa Apple. Ito. Yeah. Sige, play natin. Yun. Siguro ang ano na lang dyan, pre, is yung presyo. Presyo lang talaga eh. Tsaka USB-C. Kasi I think yung camera okay naman na eh. USB-C, hindi pa siya masyadong sold sa akin eh. Unless kuwari dalawa kayo, naka-USB-C. Ang ganun. Naka-USB-C okay. din, di ba? Pero kung hindi pa, parang mahirap mag-start. Kailan mo ba nakuha yung phone mo? Yung 14 Pro? Last year. So hindi pa paso yung contract mo with ano? Di pa. Kakalabas lang, di ba? Sabagay. Nung lumabas yan, saka mo siya kinuha. Saka kumuha. Okay. iPhone. Tingnan na, compare natin. Why hindi ko type yung... Ikaw ba, type mo ba yung Pro Max? Hindi talaga ako, pre. Ayoko ng sobrang, ganito. Malaki. Ayoko ng mga malalaking, kasi pre, ako, batang Nokia ako eh. Hindi, totoo. Yung pinakaunang phone ko is Nokia 3210. Yung pinakaunang phone ko. Tapos, alam mo yung mga phone before, papaliit ng paliit. Di ba? And, na-appreciate ko yung convenience ng maliit yung device. Kasi, ako talaga, for example, gusto kong manood ng YouTube video. If meron akong pagkakataon na mapanood ko siya sa big screen, gagawin ko. The only time na, nasa daan ako and wala akong,
kontento na ako sa kung ano yung ma-offer ng phone ko. But, tendency ko kasi yung phone nilalagay sa pocket. Pag malaki, parang hindi naman ako malaking tao. So, awkward siya sa akin. Sobrang bulging sa pocket or whatever. So, yun. Tingin ko lang, nahihirapan ka maghanap ng 256 nito. Ng 14 Pro. Bakit ako mahihirapan? Meron na nga sa Globe eh. Sinasabi lang nila meron yun. Nag-check ba sila ng actual stock? Ganun ba? Oo. Okay. Hindi, kasi nakalagay naman na sold. Sige, punta ka sa Globe iPhone. Type mo Globe iPhone. Hindi, dito po na tayo. Sige. Dito na tayo sa comparison. Tignan mo to Ito ang iPhone 14 Pro. Itong iPhone 15 Pro. Tapos 15 dito sa... Actually, lagyan natin yung 15 dito. 14 Pro. Ito. Dito. 14 Pro. Yan, 15 Pro. Ayan. Ito mo yung difference yan. Ito yung 15. Kung type mo siya, nang gusto mo ng USB-C na hindi masyadong mahal. Ito yung mawawala, yung promotion, tsaka always on display. Ano yung promotion? Yung 120 Hz. Alam ko 120 Hz yun. Na screen. For anything na kaya, anything na ganun yung frame rate niya. Or native talaga siya nung device? Native. Okay. Akala ko... I mean, pagka nag-move ka ng mga nagsaswipe ka. Okay. So, mas swabe yung mas galaw. Swabe. Oo, nainis nga ako kasi pinagtatawanan ko yan dati. Pero once na, alam mo yun, pagka yung nanood ka ng DB rip, tapos ng HD, parang ang labo na nung DB rip. Oo. Tama. So, ganun din, pagka nakakabak ako ng walang promotion na iPhone, promotion na iPhone, parang jittery na yung tingin ko sa akin. Tapos kapag pag naglo-low power mode kasi, ino-off niya din yung promotion. Kaya napapansin ko din, parang jittery talaga. Naalala mo yung time pre ng Apple iPhone, mga 3G, 3GS, or yung wala pang retina. Tapos nagkaroon ng retina. Ganun yung pakiramdam. Oo. Di ba? Dati pag makita mo yung iPhone, ano lang siya, parang... Pagka bumalik ka dun sa... kita mo na yung pixels. Oo, napapansin mo na yung mga pixel, ganyan. Same siguro dyan sa promotion na yan. And iba-iba sila ng material. Ito aluminum, ito stainless steel, tapos ito titanium with matte glass back. So yung likuran niya parehas lang. Textured matte glass. Yung side lang talaga yung titanium. Oo. Tapos yung ring, baka mamaya silent switch yun, action button na siya dito. Ang ano nila dyan pre is yung titanium, yung side lang yata, pero yung loob niyan aluminum pa rin. Baka naman hindi. Hindi, yun yung explanation pre. Pag pinanood mo yung keynote, dinidiscuss na yung engineering behind the device, yung ganito, yung hardware. Yung side, titanium, pero yung loob, aluminum. So, magkaiba silang material. Ginawa, diba? Pagkadagdag nila, pagka-increment nila nung processor number, nilagyan nila ng Pro. Galing eh. Tapos ito, advanced dual camera system. Tapos ito, Pro camera system. Wait lang pre. 'Di ba dati naka Huawei ka? Tapos sabi mo manghang-mangha ka sa camera ng Huawei nung time na yon or something. So nung nag-transition ka pabalik sa iPhone, ano yung mas okay pa rin yung iPhone? Mas okay pa rin yung iPhone eh. Pero maganda yung sa Huawei dati, yung experience mo. Maganda yung sa Huawei.
yung kulay yung ano ko. Masyadong Gusto ko dun. saturated. Masyado saturated. Oo, tama. Hindi siya natural na ano. Tapos, pagka tinanggal mo naman yung saturation na yun, masyado naman siyang matamlay. Parang washed out yung mga images. Hindi, kasi nasanay yung mata mo sa saturated. Baka gagawin. Oo. Yung optical zoom niya, ayun, parehas naman eh. Wala naman, ewan ko kung ano sinasabi niya. Ang difference lang naman yun, next generation. So, ito, portrait mode with focus and depth control. The next generation. Portraits with focus and Siyempre, depth ganun control. yung wording and phrasing. Para benta, next generation. Ito, parehas lang naman. May SOS, tsaka crash detection. Ayun. Mas mababa yung battery nito, capacity. Ang maganda sa kanila, sa iPhone comparison, hindi rin nalalagay yung milliamperes ng battery. Kasi milliamperes means nothing to consumers. Hindi naman talaga kahit ako hindi ko masyadong diba? Gusto ko gano'ng katagal ba siya tatagal? Parang ganyan. Yun. Kaya lagay pa yung milliamperes. Although hinanap ko din kasi, di ba kapag magko-compare ka ng battery. Pero it doesn't really matter. Yan. Ito USB-C nga, di ba, yung iPhone 15. 20 times faster. Surgical grade stainless steel. Yung nasa baba. Aerospace grade ceramic. Parehas naman yung glass niya. Naalala mo yung iPhone 4 pre? Yung pinakaunang iPhone na flat. iPhone 4, yung glass, yung harap, glass yung likod. Yun pre, stainless talaga yung gilid nun. Yun yung nung nakita ko yung phone na yun, dun talaga ako parang, sabi ko, ang ganda naman ng phone na to. Sobrang naganda. Nasa Point West ako nun pre. Doon pa tayo nun. Ay, wala ka pa yata nun sa Point West ang time na yun. Pero, yun pre, na ano talaga ako nun. Ganda-ganda ng phone na to. Kaso, syempre, iPhone mahal. Ayan, parehas pa rin naman. Ba't parang kulang? 6-inch all-screen OLED display. Dynamic Island. Ayan nga yung promotion, di ba? 120 Hz. Parehas din to. Parehas. Kaya talaga tinanggal nila yung iPhone 14 Pro eh. Pero ito yung weight. Iyan, akala mo negligible yung 30. Pero pag lagyan mo na ng case, lagyan mo na ng... Hindi, kahit wala. Pakaramdam mo, parang mas magaan ng kalahati itong iPhone 14. Kuwari iPhone 14, iPhone 15. Tingnan natin kung iPhone 14 lang. Kung mas magaan. Mas mabigat pa nga yung mas magaang pa tong 15 ng gumaan lang ng 1 gram. Sa weight. Pero ano yan, random mo to. Ewan ko, parang magkakastrain ako pagka lagi kong hawak yung... Tsaka pag nabagsak talagang may impact eh. Di, pero pinakamatibay to. Yung iPhone natin. Kasi tinetest nila, may nakita ko iPhone 14 Pro nahuhulog sa mga 14 floors. Hindi nababasag yung likod. Hindi nababasag yung likod. Yung harap hindi nababasag. Nagkaka-scratch siya syempre. Pero yung glass talaga hindi nababasag. Siguro mga 3 try pa bago nabasag. Na-try mo na yung ano niyan pre? Yung water resistance niya or something? Sino magta-try niyan? Ako. I-try mo. Minsan pre. Hindi siya Hindi, minsan yung iPhone 10 ko, di ba, iPhone 10, hugasan mo. Oo, minarket nila noon na, ang tawag dito? Na water resistant. IP, so tinry mo, gano'n. Tinry ko. Nabasa. Nagka-water damage, gagi. Hindi nga. Kasi, dun siya pumasok sa may
Feeling ko hindi maganda yung, sa SIM card tray. Doon nagkaroon ng short. Buti na lang na-fix kaagad ng mga taga Green Hills. Ang hindi ko sure. Siguro naman tong iPhone 15 or meron pa rin siyang SIM slot. Kasi alam ko sa iPhone 14 Pro tinanggal. Pero some regions katulad ng Philippines, meron pa rin siya. Kasi may... Or baka sa US lang tinanggal. Kaya naka-dual SIM ako ngayon sa iPhone. Talaga? Pwede mong ganunin? Sa yung Globe, di ba Gomo tsaka Gomo, Globe din yun So yung isang SIM card ko, yung physical SIM card ko, Gomo. Tapos yung eSIM ko, eSIM. Pwede palang ganun. Yan. Pero hindi siya kasi Globe device siya, di ba? Open line siya, so pwede mong sa smart yung isa. Hindi siya open line. Yung Gomo is under Globe din yun? Globe. Okay, oo nga pala. Oo nga pala. Nila. Okay. Din naman. Portrait. Ano yung adaptive true tone flash? Yung niya, yung pag nagpipicture ka. Na may flash. Nagpipicture na may flash. Na-appreciate mo yung Apple Pro Raw nila, pre? Hindi. Hindi ko nagagamit. Yung after 1 year or siguro more or less 9 months na lang siguro yung iPhone. 50 gig na lang available sa 256 yung variant ko. 50 gig na lang available. Dahil sa mga content mo? Photos tsaka video. Hindi mo binubura? Or wala kang... may may suggestion ako sa'yo. Bumili ka ng NAS, Network Attached Storage. Ayan na naman Ilagay mo lahat doon. Maririnig naman ni Regine yung kung ano yung bibiling ko. Hindi, yung... Kasi, di ba... External hard drive lang. Huwag mo nang pa-komplikahin. Men. Kasi wala naman walang okay. access na iba. Okay. Sinasabi ko lang Kasi ito helpful tong live video recording sa pro, sa mga pro kaya siguro bakit anong commercial nila live video recording yung para siyang raw ng photo, yung kulay niya hindi niya kagad kinukulayan. So in post production pwede mo siya makulayan kung ano yung gusto mong kulay na yung setting. So pwede ka mag-apply ng parang color grading, mga ganyan. Color grading, Okay. Pagka ganito yung type mo. Ito yung matamlay na matamlay. Yung kulay. Yun. Galing meron ganun. Speaking of macro pre, since nakikita ko siya ngayon, na-try mo na yung kung gaano siya kunyari mga langgam, na-try mo na siya sa... Na-try ko na. Hindi ko pa tinatry ko sa daliri. Or mga barya. Akala ko nga dati baggy. Anong baggy? May mga bugs. Yung macro. Oh. Kasi nga, pagka nilalapit ko masyado, syempre nag-iiba siya siguro ng lens. Nagta-transition siya. So pagka nandun siya sa specific point na magpapalit siya ng camera, makikita mo yung screen mo, nagcha-choppy-choppy. Kaya usually, naka-off yun sa akin. Yung macro. Kasi pag masyadong lumalapit. So, matic niyang siniswitch. Matic niyang siniswitch. As in, yung physical camera, di ba tatlo yun? Nagsiswitch siya dun sa isa pang camera. Oo. Okay. Nagsiswitch siya between main. Baka main or wide. Hindi ba ganun? Okay. Yun, parehas naman siya lahat. Ito lang, HD. Next generation. Next generation. Animoji. Ayan lang, yung 60 FPS.
30 FPS lang yung isa eh. Ang gawin natin dito, boy. Gawin nating iPhone 10. Boom. Hindi, wala. Siyempre, wala nang ano yan. Sobrang, actually, yung iPhone 10 ko nga ngayon, parang problematic nga yung camera niya eh. Oo? Oo. Minsan, madilim. Ako naman, hindi naman na ako masyadong ano sa... Gano'n tumatagal yung ano mo? iPhone battery? Yung ngayon? Hindi na ako nakakatapos ng isang araw, I think. Kasi orig battery pa to eh. Tapos, hindi na siya parang ilang percent na lang siya. Parang, hindi ko alam kung ano pa yun eh. Kung, di ba yung nakalagay for or service na, yung battery health. Nakalagay sa'yo? Oo. Meron yun eh. Napapansin mo ba kung gaano katagal? First, kasi sa akin feeling ko normal use. Baka mga 12 hours lang. Hindi siya to 23 hours. Parang hindi ako maniwala dito sa 23 hours na video playback eh. Yung sa akin pre, kung mga 12 to 18. Kung titignan ko yung ano niya, sa normal usage ko, siguro from 6 a.m. Siguro 6 a.m. to 6 p.m. Siguro 12 hours na lang. 12 hours na lang ang tatagal ng battery ko. 12 to 15. 12 hours? Di, okay pa din. Ganun nga yung paramdam ko sa iPhone. 12 to 15 na ano yan, normal usage yan. I mean, normal usage. Yung sa akin kasi ngayon, ang nangyayari, since syempre nandito lang ako sa bahay, gagamitin ko iPhone. Pag kunyari, dinadak ko siya dun sa wireless charging. Hindi ko siya parang nilalapag lang somewhere. So, napropolong ko yung battery. Ang tawag na, parang each time nagagamitin ko siya para as if nasa 60%, 70% siya. Pero kung hindi ko yan i-charge, as in, nilalapag ko lang somewhere, feeling ko towards the end of the day, matidrain na yung battery or something. Ano na yan? So, suggestion ko sa'yo, mag-decide ka na ngayon kasi maubusan ka ng stock kung iPhone 14 Pro. Yun nga eh. Tignan ko pa yung ano. Ano ka dyan sa 128? Sa Globe, meron pa sila iPhone 14? I think meron pa iPhone 14. Feeling ko nga madami yung kukuha niyan eh. Kasi bagsak presyo talaga sila eh. So, nagbagsak presyo sila sa Globe? Nakita ko yung price, parang bumaba yung cash out from 47 yata yun to 42. 14 Pro Globe. Ayan. Pag tinignan mo dyan, pre, meron yun yung ano talaga, yung page talaga nila na may bagsak presyo. Ito, hindi pala yan. Kasi order ako. Kasi global nakalagay. Ba't wala na? Wala iPhone 14 lang to. Wala nang Pro? Wala nang Pro. Meron pre. iPhone 14 Pro Max. Saan na ba yun? iPhone 14 Pro. Malaki pa rin yung cash out eh. 40? 40,000. 199? Ewan ko kung, ayan, ganyan. Ayan pala. 256 na yan, men. 34. Teka lang. Naka-ano ko eh. Yung 1799 mo, yun yung parang sweet spot eh. 1799. Ganyan din yung cash out ko eh. Yan din yung cash out mo? 42,800? Talaga? Tinan mo, 42,800. Hindi naman ko yan cash out. Kasi, na-divide din siya dun sa plan. Okay.
So, technically, hindi sila nagbaba talaga. Ayan plus 1799. Ganyan din yung sa akin. Monthly ko, 36. Edi, hintayin ko na lang iPhone 15. Yan. Yan, sa December ka nga lang makakuha. Yun lang. Alam mo yung iPhone 10 pre, kinuha ko yun. Parang ganito. Sa Globe din. Sa Globe din. Pumunta ako mismo sa store. Tapos, parang naisip ko lang, upgrade ko na kaya tong phone ko na to, na iPhone 5S. Tapos pumunta ako dun. Tapos bumili ako ng iPhone. Ang plano ko sana nun pre, ganito. Sabi ko, iPhone 5S pa ako. Sabi ko, ma'am, meron ba kayong iPhone 8? Meron pa ba kayong iPhone 8? Mga ganun. Kasi para hindi naman ako masyadong ganito, ganyan. Sabi nung dun sa akin, nung sales lady, bakit pa kayo mag-iPhone 8, sir? Mafe-face out na yun. iPhone 10 na lang kayo. Face out hindi ba sabay yun nilabas? Ay, iPhone, 7. Or, iPhone 8 tsaka 10 sabay nilabas yun. oo, para iPhone 7 yata. Basta yung, ang mindset ko kasi noon is, yung mababa. oo, yung kunti lang gagastusin ko, kailangan ko lang is a reliable phone na may magandang camera for, capturing great memories, mga ganyan. Pero para sa akin, sulit kumuha ng phone plan sa Globe. Ako din. Hindi kami ng Globe. No, not ano yun? Hindi ko pinapromote. This is not paid promotion by Globe. Pero minsan kahit sa ibang mga line, mas sulit kumuha. Kasi magbabayad ka pa rin naman ng monthly mo ng data. Kung kukuha ka, magkano ang presyo ng share ulit natin? iPhone 15. Sabihin natin 70. 70 yata yung iPhone 15. Kasi ultimately may... Hindi, yung 256. Oo. Siguro 74. 256 yata. 77. 77. Nagets ko yung sinasabi mo. Kasi ultimately, yung pinakamababang yan. Plan. Ganyan din yung presyo nun. Oo, yung pinakamababang plan is 599, di ba? Let's say, bumili ka niyan. Tapos, kailangan pa rin ng SIM to go with the phone, di ba? Or at least a subscription para may ka. So, 599 mo, multiply mo yan ng 24. Oo. Plus mo yan ng 77,990. 92, ibig sabihin yung phone mo, yung nalabas mo, 92,366 talaga. Pero yung 599 na plan, magtitipid ka sa data. Ayan. Yun nagets ko yung sinasabi mo kasi parang in a way, pag kumuha ka ng plan with phone, parang sinubsidize. Somehow may subsidization. Oo. Parang nakasubsidize yung cost ng phone. Kaya konti na lang i-cash out mo. Parang yung part na natipid mo, nilagay mo, actually hindi mo natipid kasi nilagay mo lang dun sa data plan. Hindi. Ganito ang gawin nyo, guys. Ganito ang gawin nyo, guys. Kuha kayo iPhone. Siyempre, babayad ka na. Sabihin natin, meron kang way ma-cash out. Diba? Meron kang 80,000 on hand. Sabihin natin ganun. Ngayon, mababawasan nyo na 3,500 kasi, siyempre, yung first month mo, babayaran mo. Actually, parang hindi pa nga Diba? Sabihin natin 80,000 mo, lagay mo sa Paymaya. Yan. Sabihin ko sana sa yan, pre. Instead of ibabagsak mo lahat yung pera mo doon, paunti-untiin mo. Lagay mo muna sa Paymaya yung i-cash out mo sana. Tapos, let it, give you that at least 4%. I think 4% yung 4% at least. Pero kaya mo siyang ma-boost Oo, kaya mo siyang ma-boost. Well, yun ay kung nandiyan pa si Paymaya. I mean, kung mamaya naman tayo, inano natin si Paymaya.
biglang magkaroon ng, hindi ko naman inaano, nagkaroon ng issue, tapos nawala yung mga ganyan. So, sabagay. pero, may risk involved, pero low risk yan in my opinion. oo. Pero anyhow, dapat meron pa rin kahit papaano konting amount na papasok sa'yo. I think. Kesa na ibinagsak mo na lahat. Natin kung magkano, roughly. 2 years yun, di ba? As para 2 years. Times 0.06. Sabi natin 0.04. 0.04. Divided by 12. Kasi yun yung parang sure, yung 0.04. Yung 0.06, hindi ka kasi sure dun eh. Kukuha ka ng mga 260 per month. Diba? May 260 per month ka pa. So, yung 3,700. Well, hindi siya absolutely diminishing siya. Diminishing. Hindi siya constant. So, 260, magiging 250 na lang, tapos magiging ano. Pero at least, yung pa rin yung ano. Oo. And, syempre, yung pera mo, hindi naman siya, yun lang yun. At pababa lang siya. Syempre, kumikita ka rin eh. Huwag ka naman bibili ng iPhone kung wala kang pangkain. Kumain ka muna. Di ba? Priorities. Di ba? Kata ni Michael B. 2 days ago. Oh. Wala ka naman pera, bumibili ka pa ng kape. Kaya ako nga pare, hindi ako basta-basta talaga yung mga, kanyari sa phone. Para sinusulit ko talaga yung utilization niya. Magamit ko siya hindi naman hanggang sa masira na siya, maging unreliable na. Pero to the extent na parang, I can feel na na ano mo talaga siya na at saka extract mo lahat ng at saka nakapag-ipon na rin ako for the next phone, next reliable phone. Kasi ngayon, sa totoo lang, yung current phone ko, marami siyang sintomas na hindi na siya reliable, pre. May mga times talaga na nasa daan ako, nalolobat ako, hindi, iba, yung common problems ngayon, tas yung camera talaga minsan hindi na talaga siya okay, nagiging inconvenience na siya. Pero imagine mo naman, di ba? 5 years. Oo, pre. Yung yes. Hindi lang. Kailan ba lumabas yung Hindi, kailan ba lumabas yung iPhone 10? Doon ako kumuha eh. 5 years ago. Kasi iPhone, every year lang naman ng iPhone release eh. Teka lang. Release date. 2017. 2017. 18, 19, 20, 21, 22. Almost 6 years. Almost 6 years. Yun. Almost 6 years. Sa bagay kasi sa Pilipinas, pre, hindi naman siya lumabas kagad ng October 2017. December yan nag-ano sa Pilipinas. Pero I don't think nasakto nila sa 13th month para wala ka nang gagastos eh. Pero hindi ako kumuha ng iPhone nung paglabas niya talaga eh. Ganun. Kinuha ko siya mga the following baka 5 years year. Oo, baka 5 years nga. Yun nga lang yung buha. Feeling ko nagre-release na sila ng mga bugs. para ano ba. Hindi ako nag-update, pre. Merong software update, hindi ko siya. Baka yun yung bugs ko. Kaya kasi hindi ako nag-software update. Hindi mo na-update. Kasi sila naman, inimbestigahan ni MKBHD na bakit daw parang bumabagal yung phone mo through time pagka nag-update ka. Hindi siya malicious update. Binabagay niya lang talaga yung processing power ng nakaya nung set ng phone mo. Now, for example, siyempre, dati hindi na 100% pa yung capacity yung battery mo. So, kaya niya pa talaga yung i-power up yung processor mo at kaya niya pang i-throttle, ganyan. Oo. So, tinatake advantage ng update para bawasan yung processing power. Para magamit mo pa rin yung phone mo with a decreased capability or processing power, pero yung battery niya hindi mo mananotice na nagde-drain. So kaya siguro nagagamit mo pa rin siya whole day or
Less than 1 day. Kasi yung efficiency or tawag doon, yung Yeah, parang efficiency. capacity ng battery mo is hindi na ganun kalaki. So, yung processing power mo parang binabagalan nila ng konti. Okay. Yun, ganun. Kaya parang sinasabi mo, bumagal yung ano kasi nag-update ako. Para sa iyo. Para sa Malay iyo. ko ba? Di ba? Hindi, pero ganun nga din yung naisip ko. Di ba, ganun naman naisip natin dati. Gusto tayong pagpalitin ng... Kasi Kasi bumabagal yung cellphone. tayo pre as users, what we care about really is user experience. Di ba? Yung talaga yung ano natin eh. And sometimes we don't have the time. Mas nararamdaman ko yung pagbagal na yan sa Android. Yes. Para sa akin yung lifespan ng Android versus iPhone, parang kalahati. Kasi pre, ito, pansin ko lang din. Yung mga kapatid ko, pag, syempre, makigamit tayo ng phone, pansin mo talaga yung ano, hindi ako nag-aano sa Android. I'm sure yung mga Android phones like yung Samsung, Huawei, ano pa ba yung iba? Magaganda, may mga ganda talaga silang mga variant. Pero dun sa mga experiences ko, and maybe it's because hindi lang talaga vain yung mga kapatid ko. Pag ginagamit ko yung phone nila, sometimes kahit pag open mo lang ng keyboard, yung pagta-type ka ng tapos sticky. Tapos pag nagta-type ka ng message, doon mo mapapansin na medyo laggy yung response. Ayun. Tapos kaya nga ina-advise ko sa minsan mag-clean up naman kayo ng ng files dito or what para ma-optimize kasi parang medyo ano na nag-lag na. Sa cellphone din ng father ko, ganun, bumabagal na Android siya eh. Sa AirMats ko naman, laging siya yung kumukuha ng mga second-hand iPhones namin ng kapatid kong babae. Nakaano siya ngayon eh, iPhone 7. iPhone 7. Pero okay pa yung iPhone 7. Okay pa. Pero yung sa akin, iPhone 5. Yes, nandito po. Gumagana ba yan? Tina-charge gumagana pa. Pero syempre, mabilis nang mamatay yung battery kasi hindi na to yung original battery niya. Nabasag na yung sa akin. Pero pre, dito pa siya. Hindi Globe SIM registered pre, yung nakarehistro sa yung tawag na, nakarehistro sa pangalan ko yung SIM nito na prepaid. Gamit ko pa siya. Although hindi ko siya, wala siyang use sa akin ngayon. Like parang regular use, pero parang ko siya, parang secondary phone if ever. Ayun. So anong verdict mo? iPhone 4, Siyempre, iPhone 15. Siguro ang magiging decision ko niyan pag naging ako kasi pre, ganitong ginagawa ko. Hino-hold off ko talaga yung sarili ko. Na sige, try ko. Minsan kasi may time na mapapadpad ka somewhere. Ngayon, napadaan ako sa Globe. Tapos doon na sabi ko, sige, maybe it's really time to buy. Kasi in terms of readiness naman to buy, kaya naman. Hindi naman ako mayaman or what. Pero kaya naman siya kasi kahit pa paano nag-iipon naman ako for things like this. Kailangan ko mag-upgrade ng equipment. And let's be honest, hindi siya yung top priority ko. Hindi talaga siya priority. It's just that sometimes yung device ko pag nagfe-fail sa akin, nandun yung pakiramdam na I wish reliable pa to, di ba? Kaya naubusan ako ng battery pre, wala akong dalang power bank. Parang ganun. Kasi may time pa rin na naiiwan ko yung may time kasi sa akin na naiiwan yung ito kasi, di ba? Ito. Minsan pag na-long press mo to, the light yung nagaganyan din sa minsan naiiwan ko yun pre, may mga time na nasa pocket ko. Tapos parang ang init ng phone ko, ganyan. Tapos yun, na lang, 20% na lang yung baterya. Kaya yun. Although, hindi ko na sinasabi na kapag may fix siya ng pagkakaroon ko ng iPhone 15. Kasi, yun eh, kumbaga, nangyari siya eh. But, it could have lasted longer if I had a better battery life. Diba?
Kaya sa ngayon, pasyal-pasyal muna ako sa mall. Sa mall. Punta muna ako sa Beyond the Box pag may time. Beyond the Box. Magkano sa Beyond the Box? iPhone 61. Ay, hindi. 64 kapag 256. 256. Nakasale sila. Tignan mo pre, nakasale. 64. Nasi 0% ba yun? Pag ano? Meron silang parang bill is na pwede mong Baka naman may dagdag yun. most likely meron. Doon sila kumikita eh. Di ba Anong plan mo ngayon sa Globe? 599. 599 talaga? Nirequest ko yung pinaka kasi wala. Ito nga, nag-expire na yung contract ko with Globe, diba, 2 years ago or 3 years ago. So sinabi ko, ma'am, pwede niyo po ba akong ilagay sa pinakamababang plan? Kasi meron na akong internet sa bahay. Saka pag lumalabas naman ako, hindi ko naman masyadong nagagamit yung data. Other than Google Maps. Pag nagna-navigate. So, yun. So far, hindi naman ako nagkaroon ng nag-exceed ako sa allocation ko sa ano. Sa data plan. Pero pag feeling ko kapag kunyari naglalabas-labas ulit ako. Like, sabihin natin i-impose na talaga yung work from office or back to office na ano. Baka yun. Kailanganin ko ng mas mataas na data plan. Nice. Oo. Ikaw pre, huwag ka munang stay ka muna sa 14 Pro. Pero maganda. Ay, hindi ako mag-upgrade. Ganda na 14 Pro. Oo nga eh. Sabi ko nga, kahit yung mga footage mo nga sa YouTube, sabi ko nga, siguro 14 Pro yung ginamit niya dito or ganito. Hindi na noticeable. Well, sa mga ganon, yung mga hindi cinematic, yung mga hindi naman Tsaka yung stability. YouTube. Ayun, Yung stability nung video, na mapansin ko yun talaga. Ang hirap niyan kuhain sa sa camera. Kasi siyempre pag professional camera, wala talaga sila nung software stabilization. Kasi minsan, gusto naman talaga nila yung makuha yung ganun yung jitterness. Yung integrity ng shots. Na ganun talaga nangyari sa camera eh. Yung talaga shots na kuha niya eh. Kasi kung gamitin nila yun gawin nila sa post, nawawalan sila ng frame, Kasi ang ginagawa sa post yata is ginaganon-ganon yung kumbaga, steady pa rin yung kaya din naman yun sa post-production. Di ba? Yung stabilization. Ang gamit ko na nga sa editing, hindi na Adobe Premiere. DaVinci Resolve. Libre lang siya. DaVinci, sige nga, matingin nga. DaVinci Resolve. Yung isa sa mga gusto kong gawin, pre, yung hindi ko pa nagagawa yung subscribe, mga ganun, ting, mga ganun na mga, wala akong ganun eh. Hindi ko siya. Mga green screen lang yun. Da-download ka lang green screen sa YouTube. Ano yun? DaVinci Resolve? Oo, DaVinci Resolve. Hindi na download to or online mo i-upload yung mga... Download. The application siya. Di ba Adobe Premiere, ano gamit mong pang-edit? Movie? iMovies, tsaka Clipchamp. Ang ayoko lang sa Clipchamp. Microsoft software siya eh. Kumbaga kasama siya sa ng Microsoft, si Clipchamp. Ang ayaw ko sa kanya, pre, hindi ako nakapag-narrate. Di ba yung ginagawa natin? Maglalay ka na video, ilalayat mo yung video mo, kakat-kat mo, isa-stitch mo yung mga videos. Tapos merong portion na gusto mong mag-narrate dun sa ginagawa mo dun sa video. Hindi, wala akong ganun option, pre, sa Clipchamp. Parang, hindi kagaya sa iMovie na merong ganun, may parang microphone button kasi gilid. Click mo lang yun, tas pag nagsasalita ka, yung background music, liliit. Tapos, pag nag-stop ka magsalita, lalakas na naman yung background music. Wala sa Clipchamp. Kaya, superior pa rin yung iMovie. Wala din yan sa, sa DaVinci Resolve. Ay, hindi naman
Para sa akin, pre, nakakatamad siya nung wala siyang ganun. Hindi totoo, promise. Kasi, di ba, Hindi. Kasi sa layers yung sa 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 mga Adobe Premiere, sa DaVinci Resolve, parang o nga, naiintindihan ko yung mo. Nagamit ko yun, yung babawasan niya ng ng amplitude yung iba. Yung niya, yung audio. Kaya nga, doon ko na-realize na parang superior pa rin talaga yung iMovie. Kung mabilisan kang gumawa ng content. Pero kung meticulous ka, gumawa ka ng professional grade or level na software, kung iano mo talaga. Kasi may mga bagay na hindi mo talaga magagawa ever sa iMovie. Sobrang niya. Pero yun, namiss ko nga pa yung iMovie. Nandun yung ko eh. Nandun siya sa MacBook ko. Hindi ko na nabubuksan. Ilang buwan na, pre. Tapos yung battery mo? Oh, hindi. Inano ko naman siya every now and then. Tapos pag in-store ko siya, nakapatay talaga. Kasi iba, di ba, hinahayaan lang na nakaslip. Yun yung nakakasira ng yata. Men, 1 hour. 1:04. 1 hour. Nice. Sakto na yan. Gagi. Bakit may 99% uploading? Parang 99%. Baka yung sa'yo, yung video mo. I-stop ko na. Sige. Bye-bye. Mga podcast watchers. JK, Salamat. Bye-bye. JK Podcast.